Muli po si Dr. Reynold Varela, isang magandang pagbati po sa inyong lahat sa isang paraan ng aking pagbibigay bahagi ng aking kaunting nalalaman para ma-educate po tayo sa mga topic na may kinalaman sa mental health education. Isa po sa mga itinatanong ng marami sa atin ang katanungan kung ang pag-iyak po ba ay makakatulong para maibsan ang ating kalungkutan. Unahin po nating tingnan ang pag-iyak o sa wikang Pilipino po marami tayong lingwahe. Yung iyak po ng isang bata, isang musmus na bata. Meron pong emosyonal na pag-iyak, ang tawag natin doon ay pagluha. At meron naman pong lingwahe tayo na ginagamit kung labis yung degree ng emosyon na nararamdaman base po sa pagkawala ng isang tao due to a loss ng isang taong napakahalaga sa ating buhay ay tinatawag nating pagtangis. So marami po tayong lingwahe na ginagamit. Kaya tanong po ng iba at ng marami kung ang pag-iyak po ba ay nakakatulong para maibsan ang kalungkutang nararanasan ng tao. Kung atin pong titingnan sa iba't ibang pag-aaral, ang pag-iyak po ng isang tao ay evolutionary. Isang pangangailangan ng isang musmus na bata na kailangan niyang umiyak sapagkat siya may kailangan. Pagka umiyak po ang isang musmus na bata o ang isang sanggol, siya po ay tumatawag. Tinatawag niya. Ito po ay pagtawag na kailangan niya ng tulong. Kailangang pansinin siya at ibigay sa kanya yung kanyang pangangailangan. Kaya kapag po ang isang sanggol ay umiiyak, napapansin po, nakukuha niya yung atensyon ng kanyang nanay o ng kanyang magulang at maibigay dun sa bata kung siya'y nagugutom, maibigay sa kanya yung pagkain na hinihingi niya. Kaya ito po ay isang pagtawag at pagkuha ng atensyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya pagka ang isang tao po ay umiiyak, sa public place po, umiiyak ang isang tao, madali po siyang nakakakuha ng pansin. Madali siyang nakakakuha ng simpatya. At nagtatanong, bakit siya umiiyak? Ano ang kanyang problema? Ano ang pwede nating itulong sa kanya? Kaya po, kung titingnan po natin ang pag-iyak, ito po ay paghingi ng atensyon. At sinasabi niya, narito ako, kailangan ko ng tulong ninyo. Pansinin niyo ako. Yan po ay isang pagtawag at paghingi ng tulong. Sa kulturang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, ay ito po ay tinitingnan bilang hindi nababagay sa isang lalaki ang umiiyak.
Kaya may pagpipigil, hindi ipinapakita, hindi pinapakita kanino man ang kanyang pag-iyak. Kung siya ay isang lalaki at baka isipin na siya ay isang binabae, yun ang posibleng isipin ng marami sa kanya pagka siya ay umiyak. Kaya po minsan itinatago para hindi makita. Ang pag-iyak din naman po ay isang pamamaraan para iparating ng isang tao na ako'y umiyak, ako ay nasaktan, at ito ay pwedeng mga hulugan at maging signal sa ibang tao na tama na yung mga salitang sinasabi mo sa akin, ako ay nasaktan. Kaya sa dalawang mag-asawa po, kapag yung isa ay umiyak, yung kanilang pagtatalo ay nahihinto na sapagkat nakikita niya na yung pag-iyak nung kanyang kasama o kapartner sa buhay ay nagpapahiwatig na siya ay labis na nasaktan. So ang pag-iyak po ay maraming mensahe. Maraming ibinibigay na mensahe sa atin. Ito ay maaaring magbigay sa atin ng mensahe para itigil na natin yung anumang agresibong bagay, verbally, physically. Pagka umiiyak ang tao, hindi na natin tumitigil na ang anumang bagay na pwedeng gawin. So, ito'y pwedeng mga hulugan ng pagsuko. Ito'y pwedeng mga hulugan ng kahinaan. Pwede rin naman itong mga hulugan ng kalakasan. Kaya po, ang pag-iyak po ay isang ekspresyon ng emosyon ng tao, catharsis kung tawagin po natin, na kapag umiyak tayo ay ating pinapakawalan yung pain, yung sakit, yung saloobin na napakahirap dalhin, ay maaari nating makatulong ang pagluha o pag-iyak para maibsan yung karamdaman, yung sakit na yung hapdi, yung sakit na ating nararamdaman. Ito po ay expression. It is an emotional release in physical terms upang sa pagluha natin ay maibsan ang ating kalungkutan. Sa mga pag-aaral po, ang pag-iyak po ng nag-iisa, yung pag-iyak na walang kasama, yung pag-iyak na sinasarili niya ang pag-iyak, ay medyo mapanganib po yun, sapagkat hindi siya nakakahingi ng tulong. Itinatago niya sa loob ng kwarto, mapanganib po yun, na walang nakakapansin sa kanyang pagdadalamhati o sa kanyang kalunggatian o kanyang kalungkutan. Pero yung pag-iyak po sa harapan ng isang kaibigan, pag-iyak sa isang tao na makakatulong sa kanya sa harapan ng isang psychologist, psychotherapist o iba pang mga mental health professional, siya ay umiiyak. Ay ito po ay lubos na makakatulong sa kanya. Kaya po ang mga psychologist, mga mental health professional ay alam nila kung papaano i-handle
ang pagluha ng tao sa harapan nila, kung paano ipoproseso ang emosyon ng tao. Kung ito po ay ginagawa ng tao sa harapan ng isang espesyalista, ito po ay epektibong pamamaraan para kanyang mai-release yung emotional pain na kanyang nararamdaman. Ngunit kung ito po'y nangyayari ng patago, pagsasarili, at walang nakakapansin sa iyong pag-iyak, at madalas ang pag-iyak nang walang sino mang nakakapunan ng iyong kapighatian, ang iyong pag-iyak o pagluha, walang nakakapansin yan, medyo mapanganib po yun. Kailangan natin ng tulong. At sa pamamagitan ng pag-iyak sa harapan ng taong alam nating mapagbubuhusan natin ng ating nararamdaman, sa pamamagitan ng taong alam nating makakatulong sa atin, alam nilang iproseso ang pag-iyak na yan. At sa tamang proseso kung papaano tayo natin maibubuhos, paano natin ma-express ang ating nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iyak, ay magkaroon tayo ng pamamaraan kung papaano natin ipoprosesong mabuti ang ating emosyon at mabawasan ang ating kalungkutan. Hindi po masama ang umiyak. Ito po ay pamamaraan upang ating maipadama sa iba na tayo'y lubos na nasasaktan. Wala pong masama doon. Kailangan nating matulungan, maiproseso natin sa tamang konteksto ang pag-iyak na ito, ang pagluha na ito, upang sa ganon ay mapaghugutan natin ito ng lakas, mapaghugutan natin ito ng pag-asa na tayo'y magpatuloy sa ating buhay. Matuto tayo sa ating mga karanasan. Kaya po, kung sa katanungang ang pag-iyak po ba ay nakakabawas para maibsan ang ating kalungkutan, opo, ito po'y nakakabawas. Provided po, ito po ay ginagawa natin o pwede nating maproseso sa tamang konteksto sa harapan ng taong alam natin na kaya tayong damayan sa ating nararanasang kalungkutan. Muli po, ito po si Dr. Reynold P. Barela, isang pagpapasalamat sa inyo na maibahagi ko muli ang kaunti kong nalalaman. Salamat.